hindi ba kasama sa plano na ikaw ay kasama sa pagpunta sa Davao? Para napaka-imposible Mm. na magkameron. Kasi magkakameron lang ako ng bahay kung sakaling makasampa. Totoo lang, di namin in-expect na makapunta kami dito. Pagpunta ko, Mm. walang kinakain yung mga pinupuntahan ko. Doon pa lang pagbigay ko ng mga grocery, sobrang saya na nila. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at ngayong gabi ibibigay natin ang isa sa original na part ng PB Team. Alam ko na sa mga nakaraang araw ay nakita na rin po ninyo siya dito sa PB House mismo dahil kasama ng isa pang original na PB Team sabay silang dumating kasama ni Sir Paul netong mga nakaraang araw lamang. Yan ay mula noong sa kasal naman ni Onjay na ginanap sa Laguna. Kaya naman hindi natin papalagpasin ang araw na ito nang hindi natin i-interview. Ang sabi ko nga ay isa sa pinaka-original na part ng PB Team, si Ren Vlogs. Hello, Hello Ren. po! Magandang araw sa iyo. Kumusta ka? Okay naman ako. Okay ka naman. Kinakabahan ka ba ba? Kinakabahan ako. Lumalabag yung ako na mismo yung i-interviewin. Yes. Kasi mostly kasi, di ba, tayo yung nag-i-interview sa mga beneficiary. Yeah. Iba pala yung nakatapat mismo sa akin yung camera. At ikaw yung kailangan sumagot. Yeah. Diba? Pero huwag kang kabahan. Ito naman ay parang simpleng kwentuhan na gusto lamang nating balikan kung ano yung mga pinagdaanan, saan ba nagsimula, dahil bilang isa sa pinakaunang miyembro ng PB Team, kumbaga, yung mga tinatawag na birth pains o yung sobrang hirap ng pagiging vlogger ay malamang na kayo ang nakaranas noon. So, maaari mo bang ikwento sa amin kung paano ka nagsimulang maging part ng PB Team? Bali kasi nun, pandemic. Mhm. Si Sir Paul, naghahanap siya ng driver nun, that Okay. time. Ako naman, parang yung pinsan ko kasi magkakilala ni Sir Paul, si Dong Stevie, Mhm. binentahan ng kotse Okay. si Sir Paul ni Dong Stevie, pinsan ko. Okay. Tapos si Sir Paul naman, naghahanap siya ng driver. Ako yung pinasok ni Kuya Dongs. Okay. Hindi pa ako masyadong marunong mag-drive. Mag-drive. Okay. Pero may lisensya ako, kompleto. Tapos nun, pinasok ako, naging driver ako. Pinasabak agad ako ng pagdadrive. Mhm. Siyempre kabado, 20 ako nang gawa na. Kakatuto ko lang mag-drive. Na unang araw pa lang nun, parang na-aksidente kami nun. Oh. Nabangga yung pinakalikod ng Honda Jazz na ginagamit yung puti na kotse. Akala ko nun, hindi ako matatanggap sa trabaho kasi nga, bangga agad. Wala naman akong narinig kay Sir. Parang binigyan ulit ako ng pag-asang makapagtrabaho sa kanya. Doon nagsimula yung pagdadrive ko, kung saan kami napupunta, Batangas, Quezon. Naging maayos naman yung ano ko. Parang doon ako natuto at mas lalo ko pang iningatan yung pagdadrive ko bilang driver ni Sir Paul. Doon nagsimula. Natatandaan mo pa ba kung saang lugar kayo unang pumunta bilang charity vlogger na ikaw ang nagdadrive? Unang-una sa sa Batangas. Sa Batangas. Doon kami unang-una nag-vlog ng pandemic. Mhm. Kasi sa city, bawal kang bumiyahe kasi 'di ba may mga checkpoint. So kaya doon kami nag-stay ng matagal sa Kanatinsa sa Batangas mismo, sa tabing dagat. Batangas sa Calatagan. Calatagan, Batangas. Sorry. Okay. Given na merong ganon na kumbagay dagdag na pahirap sa pagcha-charity vlogger kasi nga hindi pa naman maluwag noon dahil sa COVID, tama ba? Oo. Gaano kahirap yung ginagawa ninyong pagbablog noong panahon na yan? Mahirap. Lalo na kapag yung kasi di naman ganun kalaki yung sasakyan. Lalo na mga dinadaanan namin rough road, which is
talagang sumasabit yun. Kaya minsan ginagawa namin, naglalakad na malayo. Tapos yung isa pa doon, yung pag mag-upload kami, pupunta pa si Sir Paul sa gitna ng dagat para lang magkaroon ng signal. At yung pinakang tuluyan namin, hindi rin doon lang kami natutulog sa sahig. Sahig. Oo, sahig lang. Kaya sama-sama kami doon. Pero masaya yun Masaya yung time na yun. Tapos kapag maliligo, sa poso kami na naliligo. Tapos pag mag-vlog kami, di muna kami maliligo kasi malayo. Parang diretso kami vlog, tapos sa hapon na lang kami maliligo. Ganun yung hirap din. Simple lang yung buhay namin noon. Parang pupunta lang kami sa Calatagan, Batangas para mag-vlog. Tapos kapag yung kakain, doon lang sama-sama lang kami doon. Napakasimpleng buhay namin nun. Simpleng buhay pero masaya. Masaya. At doon din nagsimula ang pangarap ng Pugong Biyahero Team na kumbaga ay mas lumaki at mas makilala. Nung panahon na yun, gaano kakilala na si Sir Paul bilang charity vlogger? Medyo na rin si Sir Paul nun, medyo sikat na. Kasi may mga nakakilala na rin siya, may nakakilala na rin sa Calatagan, Batangas. Pati kami na rin, parang nadadamay na rin sa kasikatan niya. So, masaya rin kami kasi gawa ng nakikilala kahit na nasa likod lang kami ng camera. Pero lang din, yun nga, parang low-key din lang. Kung makatulong, masaya na. Ganun. Nung mga panahon na yun, bukod sa pagiging driver, ano pa yung role na ginagawa mo sa PBT? Driver, cameraman, tagaluto, ganun. Parang minsan all around. All around. Kasi minsan si Christian TV ko, wala dun sa biyahe namin. Kaya minsan nagka-camera na lang ako, tapos driver, yan. Madaming din eh. Kasi parang last na taon, kaming dalawa na lang yung natira. Kayong dalawa ni Sir Paul? Oo. Originally, sino kayo na magkakasama doon sa Calatagan? Sino ang mga kasama niya? 5 kami nun, si Dongs TV, Christian TV ko, si Onjay, Sir Paul, at ako. Okay. So, ibig sabihin, bago pa dumating si Madam Yula, mas nauna ka pang maging part ng PBT team. Like ilang buwan or siguro buwan lang, no? Yung una mong mas nauna ka ng ilang buwan kay Madam Yula? Ay, hindi. Taon din. Taon? Kasi 2021 nata nagsimula na sumama ako. Tapos si Madam Yula, 2022, 23. Mga ganun. So medyo matagal na rin. Kasi Medyo late na rin matagal. siya nakapasok sa PB team. Kasi may work siya. Ganun. Bago ka nag-join ng PB team, ano muna yung ginagawa mo? Sa totoo lang parang nag-grab. Nag-grab, tapos kasi may pinasukan akong trabaho nun na commission based. Okay. Depende sa tao kung maraming magpapaprocess ng papeles. Yung parang sa Kalaw, yung mga nagpaprocess ng papeles ng seaman. Kami nag-aayos. Depende sa maayos namin papeles. Di naman palaging malakas ang kinikita doon kasi yung seaman, yung pinakang office ng Marina lumipat sa ibang building. So kami naiwan doon, parang humina na yung trabaho. Kaya nung time na humihina na, naghanap ako ng panibagong parang panibagong pagkakitaan. Which is yung pag-grab. Nung dumating din sa point na nakakapagod, tapos nagkaroon ng pandemic, natambay na ako sa bahay. Ganun. Tapos bigla na lang pinakilala ako ni Kuya Dongs kay Sir Paul na yun nga, magiging driver. Parang ganun. Kung sinabi ni Kuya Dong sa'yo na magiging driver ni Sir Paul, aware ka na ba na si Sir Paul ay vlogger? Oo. Kasi na-meet ko na siya nung time na nagbablog kami sa Manila. Kasi 'di ba pinipicture ni Sir Paul yung kalinisan din ng Maynila. Yes. Nagiging kasi na rin ako ng Manila vlogger. Tapos minsan na rin akong naturuan niya kung paano mag-vlog kasi nakasama ko siya. Pag yung aakit sa truck, kasama ko siya. Kasi
Kasi may clearing operation, mga ganon. Kaya, nung time na pinakilala ako, parang ano na din, kasi kaibigan ko na rin siya that time eh. Okay. So, kumbaga meron kayong mga previous encounter sa pagba-vlog. Nung time na yon pareho pa kayong nagba-vlog sa Manila. And nung makilala mo siya ulit bilang driver, medyo malaki na yung kanyang subscribers. Paano ka dumating sa desisyon na maging part or maging driver ng ni Sir Paul ng PB Team? Kasi naghahanap talaga ako ng trabaho nun. Tapos parang wala akong ginagawa sa bahay. Nahihiya akong humingi sa mama ko ng allowance. Parang iniisip ko baka pabigat na ako. Kasi ilang taon na ako, 25. Wala pa rin akong trabaho na maayos. Kaya nung time na dumating yung opportunity ng ganun, parang hindi ko na rin pinalampas. Kasi sayang naman kung papalampasin ko. Tapos at the same time, makakapag-vlog ako pa ako nakasama dun kay Sir Paul. Kaya nung time na natanggap ako, laking pasasalamat ko dun sa pinsan ko. Kay Kuya Dongs na pinakilala ako. Tapos naging driver na nga. So grabe din yung nabago sa buhay ko nung time na nandun ako kay Sir Paul. Ganun. Ano-ano yung mga pagbabago sa buhay mo mula nung maging part ka ng PB Team? Madami. Unang-una yung sarili ko. Kasi yung totoong ugali ko, mahihayin talaga ako. Hindi ako marunong kumausap. Hindi ako masyadong showy. Basta tahimik lang ako. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, siguro na-develop na yung character ko, ganun. Pangalawa, yung inaasam-asam ko na bahay. Nagkameron ako kasi isip ko pa lang nung 2021, hindi pa ako nakapasok sa kanya. Para napaka-imposible na magkameron. Kasi magkakameron lang ako ng bahay kung sakaling makasampa ako, ganun. Pero kasi sa totoo lang wala kaming sariling bahay. Kaya nung time na nakabili ako, grabe yung kasiyahan ko din na kaya ko palang magkameron ng sariling bahay na gamit yung sinasahod ko. Ganun. Nabanggit mo yung makakasampa. Bakit? Ikaw ba ay seaman? Seaman ako. Oh, okay. Pero hindi ka nakapagbarko? Nakapagbarko ako ng sa Intraland lang. Batangas, Calagan. Tapos 2 months hindi na rin nasundan. Kasi nga parang kailangan ng backer. Wala naman akong kakilala nun. Parang pinahinaan na rin akong loob. Pero binigyan ako ng opportunity na makapasok kay Sir Paul na mabigyan ng mga bagay na hinihiling ko lang noon. Doon sa pagkabanggit mo kanina na 2 na lang kayong naiwan sa Batangas, bakit nangyari na 2 na lang kayo? Si Kuya Dongs kasi noon nasa parang umalis. Umalis siya noon. Nasa siya, si Kuya Dongs pumunta ng ibang lugar. Sa Mindoro, kung saan ako nagbablog. Tapos si ONJTV naman sumampa. Nagbarko. Yes. Si Christian parang umalis. Hindi ko na matandaan. So nung 2 na lang kayo, yun ba yung nagtulak kay Sir Paul para lumipat ng Davao? Ay, hindi pa. Bali, lumipat naman kami sa parang lumipat lang kami ng panibagong lugar lang. Kasi nung time na naging 2 na lang kami, bigla namang pumasok din si Master Ring. Okay. Ganun, nagsimula ulit. Kasi bago mangyari yung naging 2 na lang kami. 2022 parang sa 2023. Tapos naging kasama ni tapos para pumasok si Madam Yula para dumami ulit yung team. Okay. Naging maayos ulit. Tapos nagsimula parang isang taon naging ganun yung pagsasama. Dumami ulit. And then yun nga, nagsimula yung pagpunta niya ng Davao after 1 year. Pag-alis ng iba team. Okay. So doon sa nangyari na nagpunta ng Davao si Sir Paul, hindi ba kasama sa plano na ikaw ay kasama sa pagpunta sa Davao? Hindi siguro. Hindi siguro kami kasama sa plano na ganun. Pero rin, good thing din kasi good thing din sa amin kasi nga mas lalo pa namin na
parang mas lalo pa namin magagamit yung sarili namin kasi sinasabi rin ni Sir Paul na hindi palaging magkakasama tayo. Kaya kailangan parang matutunan nyo kung paano mag-vlog. Doon nagsimula yung pagkapunta ni Sir Paul sa Davao. Natuto kaming tumayo sa sariling paa. Natuto kaming mag-vlog. Paano dumiskarte sa pag-vlogging. Madaming nabago din. Kaya parang na rin yun, may purpose na rin yung pagpunta ni Sir Paul sa Davao. Kasi kung aasa na lang kami sa kanya, parang sasama. Parang wala din mangyayari sa amin. Kaya parang sa akin, ganun yung iniisip ko kasi. May purpose kung bakit kami nagkahiwa-hiwalay para matuto. Okay. So tingin mo mas naging or mas nakabuti para sa'yo na hindi ka nakasama sa Davao? May ganun, may parang ganun din. Naging mabuti na din kapag nagkaroon ng pamilya din. Natutong magsarili. Marami kasi mga mga nagbago din yung time na nag-iisa na ako doon sa Oriental Mindoro. Parang din gusto rin ng Panginoon na kailangan matutunan mo yung mga bagay na di mo pa na-experience. Mga ganun. Kaya parang nagpapasalamat pa rin ako sa mga nangyari na sa kahirapan parang pero naging maayos din naman yung mga bagay-bagay na parang napaka-imposible para sa akin. Okay. So mula ba dun sa Calatagan, so nung umalis nung pumunta na ng Davao si Sir Paul, nung time na yun ba ay bumalik ka na kaagad ng Mindoro or nagstay ka muna sa Batangas? Nag-stay muna kami ni Mastering Ring dun sa Batangas. Madam Yula. At parang tinutuloy-tuloy lang namin yung mga naiwan ni Sir Paul katulad ng mga pabahay, yung mga beneficiary niya doon, kami yung sumusuporta. Tapos dumating sa point na parang kailangan na siguro nating parang kailangan natin siguro maghanap ng iba pang place kung saan mag-vlog. Kasi nga mahirap kasi doon time na doon kami sa Batangas, wala kaming sariling service. Saan nagmamotor lang kami. Napakahirap. Galing pa kami sa Manila. Magbablog lang doon sa Calatagan. Parang nakakapagod din. Kaya nakapag-decision, parang umuwi na lang ako sa Oriental Mindoro para doon na lang mag-vlog. Ganun. Okay. So yung pagbablog mo sa Oriental Mindoro, gaano, naging mahirap ba yung pagsisimula? Mahirap kasi wala ka namang kinikita. Tapos wala kang kasama kasi sanay akong sa likod ng camera. Tapos yung wala naman akong sariling sponsor. Mahirap, lalo na yung time na yun, walang gaanong kinikita. Paano ko sisimulan? Kaya nung time na sa Mindoro na ako, trinay ko din mag-personal vlog, mag-adventure vlog, ganun. Pero mahina pa rin. Kaya, nung time na sinimulan ko na rin yung pag-vlogging ng charity, bigla na lang dumating yung isang sponsor na susuporta sa akin. Kaya hanggang ngayon ay nandyan siya para suportahan yung vlogging ko. Ayan. So, sino kaya yung sponsor na yun? Alam mo kasi, yung sponsor, yung kauna-unahang sponsor ay sa pakiramdam, napakasarap sa pakiramdam na merong isang tao na unang-unang nagtiwala sa iyo doon sa kakayahan mo, doon sa ginagawa mong pagbablog. Paano dumating yung kauna-unahang sponsor ng iyong charity? Noong time kasi na nasa Mindoro na ako, si Kuya Dongs, umalis na, pumunta ng Australia. So parang sa akin binigay yung trabaho. Sa akin binigay yung trabaho kasi wala nang PBT Mindoro. Kaya doon ako na nag-stay. Tapos noong time na nakapag-vlog na ako, bigla na lang sinabihan ako ni Kuya Dongs na parang ganun, tuloy-tuloy mo lang yan kasi may sponsor na sumusuporta din dyan, si Ma'am Betty. Na hanggang ngayon, ayan yung
kundi dahil sa kanya, wala akong 8 pabahay. Yes. Ganun. Parang doon na rin nagsimula yung, kasi naalala ko lang na kung bakit nagsimula din nung time na nagbi-business kami ni Mrs. Okay. ng sticky rice. Tapos, binablog ko. Nakita niya yung vlog ko na nagtitinda nga ako ng sticky rice. Tapos, parang may binigay siyang budget. Para bumili siya sa akin ng sticky rice, tapos pinamahagi ko sa mga bata. Ganon. Tapos parang naging masaya siya sa ginawa ko. Tapos yun, tuloy-tuloy na yung pamimigay o pagtulong niya sa mga babayan doon sa Oriental Mindoro. Ganon. Si Ma'am Betty ba ay taga saan? Taga London. Taga London. At hanggang ngayon ay patuloy siyang sumusuporta sa iyo. Kaya ang laki din ng utang na loob ko din kay Ma'am Betty. Kasi kundi dahil sa kanya, walang Ren Vlogs, PB Team Ren Vlogs sa Oriental Mindoro, at hindi ko alam paano tumulong pa o makapagpamahagi. Kasi wala naman akong gaano kinikita sa YouTube o sa pagbablog ko sa Oriental Mindoro. Talagang kung ano yung kitain ko, pang pamilya lang, hindi man sasakto sa kung ipapamahagi ko pa. Kaya nga, yung time na yun, nawawala na ako ng pag-asa mag-vlog eh. Kasi, hindi ko alam kung saan nakukuha ng budget. Pero may mga sponsor pa rin, na katulad ni Ma'am Betty, mga anonymous na sumusuporta at nakikita nga may pag-asa pang, may parang magiging maganda pa yung pagbablog ko sa Oriental Mindoro. Maraming. At doon sa pagganda ng pagbablog mo sa Oriental Mindoro, kasi ngayon, di ba, parang kasama ka na sa top 20 or top 10? Top 20 Top 20, no? So, doon sa paglaki ng iyong charity, kahit minsan ba inisip mo dati na dadating yung point na, top 20 Ren Vlogs? Naisip mo ba yun? Hindi talaga, hindi ko naisip yun. Kasi, sa totoo lang yung pag-vlog ko, parang kasama na sa buhay ko eh. Yung sa araw-araw na ginagawa ko, walang pahinga sa pagpunta sa mga beneficiary. Parang, nung time na napasama nga ako doon, hindi ko in-expect. Kasi nga, parang normal na lang sa akin yung ginagawa ko. Pero marami pala natutuwa. Maraming na-inspire. So, nung time na di ko ma-explain yung kasiyahan ko. Kasi kinikilala rin pala akong best and inspirational vlogger. Yes. Hindi ko rin expect na magiging ganun. So, nag-celebrate ba kayo nung makasama ka doon sa top 20? Hindi. Hindi kayo Hindi nag-celebrate? Pero sobrang saya, di ba? Sobrang saya, oo. Kasi kasama mo kahilera mo, sina Sir Paul, mga sina The Good Mang yan, King Lax, mga ganun. Minessage ka ba ni Sir Paul? Congrats ako nun. And super proud siya. Kasi isa rin sa natutunan ko talaga kay Sir Paul. Yung hindi mahalaga yung fame. Basta yung nakakapag-bigay ka sa mga taong tinutulungan mo, okay na yun. Kaya ganun din ang ginagawa ko. Kumbaga, hindi naman mo kaya yun ginagawa dahil may ine-expect ka na kasikatan or financial na balik or monetary na balik, kundi talagang dahil yun ay yun ang gusto ng puso mo. Doon ka nagiging masaya. Yes. Ayan. Napakahalaga nun. Dahil sabi nga nila, di ba? Kasi kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi ka tatagal dyan. Tama. Hindi ko magagawa ng ayos. Kasi kung sa pagpunta ko pa lang sa mga beneficiary, napakalayo na. Umulan at umaraw tuloy lang parang masaya ako. Kasi masaya ako sa nakikita ko na pagpunta ko. Walang kinakain yung mga pinupuntahan ko. Doon pa lang pagbigay ko ng mga grocery, sobrang saya na nila. Kaya lagi lang ako nagsisipag na makapunta din sa mga beneficiary. Minsan kasi may parang naramdaman ko na parang may bumubulong sa akin na, puntahan mo tong taon to. Yung mga natutulungan ko dati. Puntahan mo si Tatay Jesus, puntahan mo to. Pagdating ko doon, ang kinakain nila asin. Mag-isa lang kasi yun eh.
Tapos minsan may mga ang kinakain na lang kamote. Kaya pagka minsan inaisip ko na rin na, ay grabe, yung tipong hindi nila in-expect na may darating na biyaya sa kanila. Tapos bigla tayong dumating. Parang ganun. Sobrang saya. Sobrang saya, sobrang gaan sa puso na makita mo yung ganun, yung naging outcome ng pagbablog ko, pagbibigay ng mga tulong. Ayun. Yes. Ayun, nabanggit mo si Tatay Jesus. At kamakailan lamang ay merong isang Tatay Jesus kasi na natulungan si Ivana Alawi. Tapos, parang dahil na kasama dun sa iyong vlog, yung pangalan na Tatay Jesus, parang akala ng iba ay si Tatay Jesus na binablog ni Ivana yung tinutukoy mo. Nabash ka sa part na yan. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutang pagka-bash sa iyo bilang charity vlogger? Siguro yung time na papatuyuan ko ng bahay si Kuya Jimmy. Kasi nangyari kasi sa lupa niya, nagkaroon ng problema. Akala ko naman maayos, nakapagbayad siya ng renta. Nung dumating na yung mga materyales na sa lupa niya na yung pinakamateryales para sa bahay niya, hindi natuloy dahil nagkaroon ng problema. Di man pumapayag yung may-ari ng lupa. So anong nangyari, binawi namin yung materyales. Okay. Tapos nabash ako dun kasi bakit daw binawi ko pa, hindi na lang binigay. Ay ang paliwanag naman namin nun, kapag meron na siyang lupa na maayos at yung sitwasyon din na maayos na sitwasyon ng lupa niya, saka namin ibibigay mismo yung pinakang materyales. Pero marami kasing namba sa akin nun Bakit nanggagamit lang ako ng tao, bibigay-bigay tapos babawiin. Ganun, masakit sa part namin na sinabi ko naman sa vlog na kapag meron na siyang lupa na maayos, saka namin bibigay mismo. Paano mo hinahandle yung mga ganong pambabash? Sa totoo lang, yung pambabash na ganun, hindi ko na lang masyadong pinapansin. Parang siguro kasama naman talaga sa yun sa pagbablog Hindi mo naman maiwasan na mabash ka kasi maraming nakakapanood. Kaya kapag binabash na lang, tinatawanan ko na lang. Tapos kasi hindi naman tayo magiging best inspirational vlogger kung maapektuhan ako sa pambabash. Ganun. Totoo naman. Yun yung pambabash na naranasan mo. Pero ano naman yung pinakamagandang komento na palaging mong naaalala? Yung kapag may nababasa akong marami kang napapasayang tao, marami kang natutulungan, yung nabibigyan ng pag-asa, nabibigyan ng pabahay. Kasi may mga tao naman na may kaya pero hindi nila nagagawa yun. Yun yung mga bagay na nagpapasaya para sa akin kasi ang dami palang natutuwa talaga. Kaya yun lang. Continue ko lang yung nasimulan ko din. Ayun. Doon sa kaso ni Kuya Jimmy kasi, sa ngayon ay may sarili na rin silang bahay, di ba? Si Kuya Jimmy yung iniwan ng kanyang asawa at naiwan sa kanya yung mga anak, no? Tapos nabigyan niya na din siya ng maayos sa tahanan. Yun, yung maayos na tahanan, tapos yung pantrabaho na lambat, tama ba? Lambat, bike, bangka. So, kumbaga, nangyari man sa'yo yung pambabash na tungkol dun sa Kuya Jimmy, pero at least, in the end, nagawa mo pa rin yung kung ano yung ipinangako mo sa kanya, na kumbaga ibibigay yung mga materyales pagka naging maayos na yung kanyang lupa. No? 8 na ang pabahay mo. Meron ka pa bang plano na dagdagan pa ang mga pabahay sa mga susunod na panahon? Oh, yes. Kasi yun nga, hindi ko rin naman magagawa to kung wala yung mga sponsor ko din. Pero yun nga, patuloy pa rin akong naghahanap ng mga
matutulungan, yung mga deserving na talagang mapabahayan. Kasi minsan nakakapagod man. Kasi isa ako sa mga gumagawa ng bahay, Oo. kung bilad sa araw. Yeah. Parang minsan napapaisip ako, kailangan ko bang gawin 'to? Kailangan ko bang, mag-vlog ng parang kailangan ko bang sumama ako sa paggawa ng bahay? Kasi yung kasama ko sa paggawa ng bahay din, tatay nung asawa ko. Kaya para sa'kin kasi kaya ako sumasama para din, matulungan ko din si tatay. Kahit paano ay yung budget, mapaliit. Kaya patuloy pa rin ako sa pagpapabahay. Kahit na medyo nakakapagod, dun ako masaya kasi sa makita ko yung pagbabago ng buhay nila. Makita yung kung saan maging safe sila sa panahon na hindi naman natin alam yung panahon kung anong puwedeng mangyari sa kanila kapag yung tahanan nila is matutumba na. Yes. Gano'n. Marami pa akong plano sa next year, Sa mga susunod na taon. Ayan. God's will na sana ay matupad yung mga plano na yun para mas marami pang matulungan ang iyong charity, no? Ayan. So pag-usapan naman natin ang inyong pagpunta sa Davao. Biglaan ba ang naging pagpunta sa Davao or ito ba ay matagal ng plano ni Sir Paul? Sa totoo lang, di namin in-expect na makapunta kami dito. Kasi plano lang talaga namin umattend sa kasal ni Onjay. Yeah. At pagkatapos ng kasal ni Onjay, pupunta naman kami sa Batangas para mag-vlog, puntahan yung mga tinulungan namin dati, ni Sir Paul, yung mga pabahay niya doon, kakamustahin namin. Nung gabi kasi, time na sinabihan kami, nung gabi na yun, di namin expect na yayayain kami ni Sir Paul papunta dito. Okay. Hindi na kami nagdalawang isip. Nagpaalam na agad kami sa mga asawa namin kasi minsan lang yun Tsaka yung pagpunta ko talaga dito, parang matagal ko nang pinapangarap. Kasi nakikita ko lang sila sa video at yung PB House. Yun yung isa sa mga pangarap ko makita sa personal. Kaya nung sinabihan kami, grabe yung tuwa namin. Hindi ko talaga in-expect. Para kasing surpresa rin kami na, uy, ganito, sama kayo dito. Oh, di nga. Kaya nagulat kami ni Master So ano ang may mga dapat bang or may mga bago bang aasahan sa inyong pagpunta ng Davao? Kayo ba ay mapapadalas na sa Davao? Kayo ba ay may mga ibang activities na gagawin? Ano ang pwedeng asahan ng mga viewers? Siguro siguro may mga araw may mga buwan na makakadalo kami dito. Kasi gustuhin man namin na katulad ako, gustuhin ko man palaging pumunta dito. Hindi man kasi pwede din gawa ng may mga beneficiary din ako, may mga tinutulungan din doon. Pwede siguro yung bisita, sama katulad nito, yung pag may mga event. Pero kung katulad may pamilya rin pala ako. Hindi man maiiwan. So ibig sabihin hindi mahirap gawin yung madalas na pagpunta pero yung paminsan-minsan ay pwedeng makita kayo ng mga viewers na nasa sa PB House. Kumusta naman ang pag-stay niyo sa PB House? Ayun, masaya, sobrang saya. Kasi katulad nito, sama-sama, napaka-relaxing ng place. Hindi ka magugutom. Dami pagkain. Tapos yung mga kaibigan pong ganito, sila Jason, JR, nakilala ko ulit. Nag-meet ulit. So, may tawag dito. Gustuhin ko mag-stay ng matagal. Hindi kasi pwede din Kasi may pamilya, may vlog din ako doon sa Oriental Mindoro. Gusto ko makapunta ulit dito. Sakali mang may pagkakataon ulit. For sure.
For sure naman ay makakabalik kayo ulit. Magkikita-kita ulit. Magkikita-kita ulit tayo. Ayan. Mm. Sana mas madalas pa, no? Mm. Na magkita-kita tayo. And yan, kasi isa po sa plano rin ng PB team ay ang pagpunta naman ng buong team sa Mindoro. Yan po ay isang bagay na parang napahapyaw ko nang nabanggit doon sa aking nakaraang vlog. Pero yan po talaga ay plano ng PB team. Yan po ay sa darating na March. Kaya naman, yan ay isang kaabang-abang na pangyayari na naman sa mga PB team. Ayan. Pag-usapan naman natin ang iyong mga magulang noong nakasama ka doon sa top 20 na inspirational vloggers. Kumusta ang naging feedback or may sinabi ba sa iyo ang mga magulang mo? Ano lang, yung normal na ano lang, pag-congratulate lang sa akin. Ganun lang. Kasi hindi naman sila masyado yung showy, ganun. Basta congratulations rin. Ganun lang. Pero feel mo ba na proud sila sa'yo? Oo, kasi pag nakikita naman kami ni Papa, uy, kasali ka dun sa sa top 20. Oh, magkano kinita mo dun? Wala akong kinikita dun pa, parang pagkilala lang sa ginagawa ko. Ganun lang. Normal lang na usapan. Tapos si Mama naman, congratulate lang din. Congratulations anak, sinishare niya lagi sa Facebook. Ganun. Na ibig sabihin lamang nun ay sobrang proud sila sa'yo bilang anak nila. Talaga kami yung sanay na yung maglambing. Parang di kami malambing sa di ako malambing sa magulang kasi mama ko parang doon siya nagtrabaho siya sa abroad ng matagal. Sa papa ko lang siya, sa papa ko lang ako lumaki. Kaya parang ngayon kasama ko sa bahay, hindi kami gaanong yung hindi kayo vocal sa nararamdaman niyo, kumbaga. Kasi hindi namin siya nakasama ng matagal pa. Hindi kami sanay. Yeah. Iyan kasi yung parang very common sa ating mga Pilipino na hindi tayo ganun ka-vocal, lalo pa pagkaharap natin sila or pagkasama natin sila. Pero sa mga pagkakataon na kagaya nito, gusto kong itanong sa iyo kung ano yung mensahe mo sa mama mo. Kaya mo yan. Una-una, papasalamat ako sa kanya kasi yung pinag-aaral kami magkakapatid. Yun nga, yung sa pagsasakripisyo niya sa ibang bansa. Although, kakaroon man ng mga problema, pamilya. Pero sinisip pa rin niya yung kapakanan ng mga anak niya, ganun. Parang yung pag-aaral ng maayos. Although mahirap man, pero yun nga, nagsisakripisyo siya para patapos yung mga anak niya. Salamat at nandyan ka para suportahan din yung mga pangailangan namin noon. Although mahirap man, pero nandyan ka para i-guide, bigyan kami ng magandang buhay. Yun lang. Napaiyak ka tuloy. Kung merong isang bagay na gusto mong ibigay kay mama mo na hindi mo pa naibibigay, ano yun? Siguro yung magandang buhay. Kasi hindi niya pa nararanasan yung maayos na katayuan sa buhay. Buong buhay niya nagsakripisyo siya para mabigyan kami ng
ah, ng yun nga, magsakripisyo sa ibang bansa para bigyan lang kami ng pangangailangan namin. Ah, yan. So, pakiramdam mo, hindi ka pa nakakabawi kay mama mo? Hindi pa ako nakakabawi. Yun nga ang ano ko din, ano ko rin, lagi kong pinagdarasal kay God na darating yung araw sana maging maayos din buhay ni mama. Mabigyan ko siya ng makabawi ako sa mga ginawa niya. Yeah. Kahit na hindi kami parang hindi kami masyadong open sa isa't isa. Makabawi man lang sa ginawa niyang sakripisyo. So, nabanggit mo kasi kanina na kumbaga kay papa mo ikaw lumaki dahil nga si mama mo ay nasa sa ibang bansa. Ibig sabihin, close ka kay papa mo. Oo, close. Ano yung message mo kay papa mo? Pasalamat sa mga sa mga guide mo sa amin. Kahit na medyo may kakulitan ka, may mga pagkakataon na nagkakaroon din ng problema, salamat pa rin. Kasi yung magulang ko broken family kami. Okay. Kaya yung pamilya ko talaga magulo. Yung tatlo kami magkakapatid. Hindi kami lumaki ng sama-sama. Minsan sa lola ko, yung isa nag-aaral sa Manila, ako naman sa papa ko. Tapos palipat-lipat. Pero kahit paano naman, naabibisita. Pero yun nga, salamat sa iyo pa. Mga pagkakataon na may problema, nandyan ka. Ginaid mo kahit na yun nga, makulit na medyo may kakulitan yung anak mo. Nandyan ka para i-guide ng maayos. Salamat. Ilang taon ka nang nagdesisyon ka na mag-aasawa ka na? Talaga yung decision ko talaga is na parang gusto ko na rin magkaanak. Gusto ko nang bumuo ng pamilya. Yung time na magkakasama pa kami ni Sir Paul nun Parang naramdaman ko na matanda na ako. Parang gusto ko nang bumuo ng pamilya. Yung dumating sa point na nakapag-decision kami dalawa din na siguro kahit na anong mangyari, basta tuloy na natin to. Tapos dumating yun si Adira. Yung baby niya. Baby namin. At yun, so hindi pa siya nilalabas, nagpakasal na kami. Para parang maganda rin yung, siguro parang na din, maging kasi may mga magulang kami na matanda sa una. So, pinakasal agad kami. Okay. Hindi ba nakaapekto sa pagdedesisyon mo ng pag-aasawa yung nabanggit mo kanina na you're broken, like a broken family? So, ano yung parang naging epekto ng experience na yun sa'yo dun sa pag-aasawa mo naman? Siguro yung di naman siya nakaapekto rin kasi nasanay na rin kami yung ganung buhay. Siguro parang iniisip ko na lang din na pag ako nag-asawa, basta parang di ko gagayahin yung nangyari sa amin ng pamilya namin, kay mama at papa. Pinapangako ko rin talaga sa kanya na yun nga, yung mahirap man ang buhay basta lagi magkasama. Ganun. Yeah. I think yun yung isang bagay na positibo na outcome noong experience mo having a broken family, no? Na kumbaga sabi mo nga, sisikapin mo na hindi yun mangyari sa family mo, no? Ilang taon na si Adira? Magti-3 sa March 9. Okay. And your wife, anong pangalan ni wife? Reyna. Reyna. Okay. Si
halos magkatunog yung pangalan nyo, Ah. no? Reyna tapos Ren. So, ano yung message mo kay Reyna? Salamat sa pagmamahal mo, pag-aalaga ng anak ko. Nagkakaroon man ng problema pero nandiyan ka pa rin para bigyan ako ng kalakasan ng loob para masimulan ulit yung mga bagay na parang napaka-imposible. Mm. Kasi minsan na rin kami nagkaroon ng problema sa financial Mm. pero tuloy-tuloy lang nandiyan siya para pagaanin yung loob ko, maging positive ulit. Ganun. At salamat sa mga pinapakita mo sa akin kabutihan at sa sa pagbo-vlog ko, sinusuportahan mo ako. Salamat. Kasi wala mang gaanong kinikita pero nakasuporta ka sa akin. Salamat. Love you. Yeah. Very sweet. Ayun. Kasi minsan, nakita ko dun sa mga ilang vlogs mo na siya yung minsan nagkakameraman, siya yung kasama mo pag bumibiyahe. Pero talaga may mga pagkakataon na mag-isa ka pa rin bumibiyahe, no? Grabe, napakatapang mo din. Lalo nung isang araw na napanood ko yung sinuong mo yung malakas na ulan, na talagang basang-basa na yung, halos basa na yung tricycle. Tapos yung mga dala-dala mo, no? Ayan. Pero hindi ka talaga sumusuko. Honestly ako, sobrang hanga ako dun sa dun sa dedication mo, dun sa pagbablog. As in super. Pero, napansin ko, mas nag-focus ka sa Facebook kaysa sa YouTube. Tama ba? Kasi yung kinikita ko sa YouTube, maliit lang. Halos parang nasa $150 Oo. Okay. Sa Facebook kasi medyo maayos kita kaya talagang nag-upload ako lagi. Sa Facebook. Okay. Ganun. Nice. Ayan. And then, nabanggit mo kasi na 3 years old, magti 3 years old pa lang si Adira ngayon. So, ibig sabihin, kahit mag-message ka sa kanya, hindi niya pa yun maintindihan. Pero, darating ang time na baka mapanood niya itong vlog na ito. At gusto kong tanungin naman sa'yo kung ano yung message na gusto mong sabihin sa baby mo. So, anak, ngayon, di mo pa mapapanood to eh. Pero darating yung oras na papanood mo si papa mo na nagsasalita. Salamat sa'yo kasi binigyan mo ng parang binigyan mo ng kahulugan yung buhay ko. Kung paano tumayo sa sariling paa, paano maging responsableng ama. Gagawin ng lahat para maibigay ko lang din yung mga pangailangan yung mag-ina. Basta sana magkaroon ka ng maayos na buhay. Kasi darating yung oras na mapanood niya, malaki na. Yeah. At lagi lang lagi lang magdasal at magtiwala sa Panginoon. At syempre, huwag mo kakalimutan na mahal ka ng mga magulang mo. Mamahal. At lagi lang nakasuporta si papa mo sa mga pangailangan mo. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Yun lang. Very nice. Talaga. Okay lang. Siguro masasabi natin na isa sa may malaking bahagi dun sa naging buhay mo or dun sa pagiging charity vlogger mo ngayon si Pugong Biyahero. Which is, siya ay ninong mo sa kasal, tama ba? Ayan. So, ano yung mensahe mo para kay PJ? Ayun, unang-una, salamat. Kasi pinagkatiwalaan mo ako. Kahit na, yun nga, na-aksidente noong una. Pero, binigyan mo pa rin ako pagkakataon para maipakita ko din yung
skills ko sa pagdadrive, gano'n. At yun, salamat kasi kahit na minsan lang magkita, pero hindi mo pa rin kami nakakalimutan o pinabayaan, gano'n. Kasi lagi siyang minsan nangangamusta, kahit na magkaroon ng problema man parang sinasabi ko lang lagi sa kanya, okay lang. Pero yun nga, si Sir Paul kasi parang naging naging anghel para sa akin. Yeah. Kasi yung mga bagay nga na hindi ko nakuha, naging posible sa kanya nung nakasama ako sa kanya. Kaya napakalaki ng utang na loob ko din kay Sir Paul kasi hindi ako magiging Maren Vlogs kundi dahil sa kanya. Kaya pag yung may mga pagkakataon talaga na magkita kami, talagang magagawan ko ng paraan para makipagkita at magpasalamat. Kasi kulang yung salitang salamat sa kanya Sa dami ng mga blessing na dumating din sa amin. Kahit na magkahiwalay man, pero yun nga, lagi pa rin siyang nakasuporta sa amin. Ni minsan di ako nagalit sa kanya. Talagang tinatawan ako ng utang na loob yung mga blessing na dumating sa akin na dahil sa kanya. Salamat sa pagmamahal mo sa amin at pagsuporta sa lahat ng bagay. Salamat. Doon sa mga bagay na nangyari na sa buhay mo, whether yung mga magagandang nangyari o yung mga bagay na hindi man kagandahan pero kinapulutan mo ng aral, kumbaga nagbigay sa'yo ng guidance. Ano yung prayers mo kay Lord? Ano yung sinasabi mo kay Lord pag nagpe-pray ka? Ayun, lagi kaming ingatan at bigyan ng kalakasan na pangangatawan sa araw-araw. Alam ko na yung mga pagsubok na pinagdadaanan ko, hindi man to palaging ganito yung sitwasyon namin. Kaya every time na nagdadasal talaga ako, balang araw, magiging maayos din. Alam kong binibigyan mo lang ako ng pagsubok. Salamat sa mga pagkakataon na nandyan ka para gabayan kami sa lahat ng oras. Samahan sa mga bawat lakad sa pagbablog ko. At yun, so makakita ng mga taong mas deserve na tulungan. At bigyan pa ng pagkakataon para bigyan pa ng pagkakataon na makapamahagi pa sa mga iba pang tinutulungan. Ganun. At bigyan pa ng maraming sponsor para mas maraming matulungan. Yes. At lagi lang samahan sa lahat ng oras. Ganun. Sa napakarami mong followers sa Facebook na over 600,000 and sa YouTube naman na over 100,000, siyempre, yun yung mga tao na kumbaga ay nagpatuloy na sumusuporta at nagpapakita talaga ng pagsuporta dun sa mga ginagawa mo. Ano yung mensahe na gusto mo sabihin sa kanila? Ayun, salamat sa pagsuporta nyo. Kahit na minsan ay hindi nakakapag-upload pero nandyan kayo nakaabang sa bawat vlogs ko. Sana hindi kayo magsawa pang manood at mas marami pang aabangan sa susunod na mga taon. Ayun, so sana ma-meet ko kayo soon. Salamat sa mga pag-likes nyo at pag-share ng mga video ko. Although minsan kaunti man tayo o kaunti man yung mga nanonood sa akin sa YouTube. Pero napakarami pa rin sumusuporta. Natutuwa pa rin ako kasi solid pa rin yung pagsuporta nila sa akin. Kasi hindi naman ako papanoorin kung di man nila papanoorin yung mga video ko kung di sila solid Yes. Kasi may mga ibang followers o mga ibang subscriber na nanonood lang kapag nandyan si Ninong. At
makikita mo pa rin na may mga solid talaga na, yun nga, may nababasa akong simula nung kasama ko pa si Sir Paul, nandun sila para suportahan ako sa mga ginagawa ko. Ganun, Hindi salamat. bumibitaw. Yan yung nagpapalakas din sa akin kung bakit mas sinisipagan ko pa yung pagbablog ko. Kasi marami ako nababasa mga positive. Although kaunti man, pero tuloy lang din. Yes, tuloy lang. Oo. Kasi sabi nga, hindi naman kailangan na sobrang napakarami ng nanonood. Pero hanggat merong nanonood at merong taong nagtitiwala sa iyo, tuloy-tuloy lang. Lalo pa kagaya nga nung sa iyo, napakarami mo nang natulungan, napakarami ng tao na na-bless noong charity mo sa pamamagitan din ng mga sponsors. So, ano yung mensahe na gusto mo naman sabihin dun sa mga sponsors na hanggang ngayon ay talaga namang sumusuporta sa iyong charity? Sa lahat po ng mga sponsors ko, kay na Ma'am Sisin, Sir KP, Ma'am Betty, Ma'am Alory, Tito Dads, Ma'am Rachel Rog, Ma'am Amy, Ma'am Nida, Mangyan sa Barcelona, at sa mga anonymous sponsors po, at sa mga hindi ko po nabanggit, thank you very much po kasi sobrang dami po ninyo ng mga nagbibigay din po ng tulong para sa mga babayan po dito sa Pilipinas, especially po sa Oriental Mindoro. Maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsawang tumulong at sumuporta po sa channel po na Ren Vlogs, at patuloy niyo po akong samahan din po sa misyon. Sana lagi po kayo i-bless ni Lord na sa ganun po ay mas marami pa matulungan mga kababayan. Maraming salamat po. Ayan, sa mga nanonood po ngayon sa channel po ni Tots TV, pakisubscribe niyo po yung channel ko na Ren Vlogs, nasa YouTube, at parehas na rin po sa Facebook na Ren Vlogs. At pag-like and pag-subscribe nyo pa lang po ay napakalaking tulong po noon. At panonood syempre ng mga videos namin na ginagawa pa sa Oriental Mindoro. Thank you very much po agad kasi ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako pag napanood nyo po ito at manonood pa sa mga upcoming vlogs ko. Maraming salamat po in advance. Ayan. So, maraming salamat, Renz. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Maraming salamat sa isang napakamakabuluhang kwentuhan, pag-uusap na ito dahil kumbaga nalaman ko kung paano nagsimula at kung nasasaan ka ngayon at talaga namang very inspiring. 'Di ba? At lalo pa you're part of the top 20 na inspiring charity vloggers ng bansa bansa ang pinag-uusapan natin. Pakiramdam ko noon I'm super proud talaga sa na-achieve mo, and alam ko na mas malayo pa, mas marami pa ang ma-achieve mo dito sa charity kasi talagang ramdam na galing sa puso yung ginagawa mo. Ayan. So, kaya pagpatuloy lang natin ang ating mga mabubuting ginagawa. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa isa na namang kwentuhan ng sabi ko nga ay isa sa pinaka-original part ng PB team na si Ren Vlogs. Kaya naman super thank you po sa inyo sa inyong panonood. Kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At gaya nga ng sabi ni Ren kanina, inyo pong panoorin ang kanyang mga video, ang kanyang mga vlogs, both sa Facebook at sa YouTube. And napakalaking tulong po sa mga kagaya namin na charity vloggers yung hindi ninyong pag-i-skip ng ads dahil yan po ay nagagamit naman para mas mapalawak pa ang charity na ginagawa ng aming mga channel. Ayan. Kaya naman, muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pag-antabay, sa inyong panunood dito sa ating kwentuhan. At palagi po namin dalangin na tayo pong lahat ay i-bless palagi ni Lord. God bless us all. Thank you, everyone. Thank you po. Bye-bye. Yeah. Grabe.